pulong sa ating buhay ni Diyos. Amen. Maayong gabi mga igsoon. May gabi sa tanan, may gabi po sa atong tanan. Sa tabakas ng buhay ng Diyos. It's good to be back. Una sa tanan mga igsoon na hindi mo magpapasalamat sa buhay ng Diyos kung sa kanilaw na pag-provide sa needs, sa mga pamilya, sa mga panalangin na naabot ka namo sa everyday aspect of our life. Pasalamat sa buhay ng Diyos. Yan o ikadwa, pasalamat tayo nila successful ang mga event, katulong Sunday kung pasalamat namin. Pero ano lang kayo, wala mo sila pastor. We have to be sa Evans Road Church. Ako ito akong pasalamat yun sa simbahan, sa Evans Road Church. Glory to God yun kay successful ang event sa SK, katulong Marathon of Praise sa naitawag siya around August 31. August 31. So, nag-invite ang SK o 5 kasimbahan. Nanupat ay ni Kuan ni tubag sa invitation sa dito ang anahaw Heaven's Throne main church main Foursquare ug ang kanilang IDB Iglesia kanang kay Pastor F diya sa Makasiro. Doon ko pasalamat sa buhay ng Dios kay grabe jud ang providence, grabe ang paghatag niya kalag kay ang purpose yun ako ato nga kuan amo jud purpose ni Christian atong nga event is to evangelize ang galipot sa sa barangay kay wala pa siya naitabo, first dito siya naitabo in history. Doon ko pasalamat na kami ang nakauna ato penetrate sa Bisaya. So doon ko pasalamat sa buhay ng Diyos kay kaya na jud kana ginatest ko yung patience kay na jud may mga kauban sa SK against jud kami nagkana mga silahis to na against jud gina vocal din sila dili to relevant kay sa city daw may ato kay ano daw siya kanang gilangaw. Gabi sige ko pa sa buhay ng Diyos ato ano lang, specialist lang mo kay tagan yun na nagto. Almost 100 plus yun na nagto. Ako yung pasalamat sa buhay ng Diyos nga. Kana bito, in your lowest time, kay nagadoubt ka ba kung ang imuhang event, kanina event para sa may aras ng buhay ng Diyos, naaba siya kay mayan, naaba din siya product o result. Ako yung pasalamat kay sa ingana ng time, motobag yun ang atong buhay ng Diyos. Wala dito, wala dito, pakaon, wala, ano lang, nag-post mo din sa Facebook, dagan jud na ngadto glory to God jud grabe jud kayo ang panguhat sa buhay ng Dios sa tanan aspect man sa ato ang lugar. So katulad ko pasalamatan ang kaalam kay balo magatas ng buhay ng Dios, ang realization ako para sa kinabuhi dagan jud kayo grabe jud kayo provide ang atong buhay ng Dios o kaalam kanang ma-realize ka mga kanimo ang mga ginabuhat karon is useless kung wala ka sa iyong pilihan. Grabe, dagan ka lang, grabe ka tumahan ko sa kalimutan, grabe, parang natagkaunon sa kalimutan, kapan, ma-realize ka mo, kaning tanan, wala dyan. Tungkol kay uling, ang itong mga mayong buhat, trapo, ang itong mga mayong buhat, kaning ito. So, grabe dyan, grabe providence, grabe insight, grabe wisdom and knowledge ang itong buhay ni Diyos. So, before na magsugod mga kaisunan, ngayon tanan sa pagdukos ko mga ulo, as we start this sermon with a prayer. Most gracious and heavenly Father, Lord, we thank you for your glory, thank you for your wisdom and knowledge, thank you sa willingness, Lord, to seek the guidance within us, Lord, to show that you are indeed the Lord of Lords and the King of Kings. Salamat kay Ginoo sa matag-adlaw na pag-provide ka naman Ginoo sa matag-adlaw na mga lesson despite sa mga problems na mong gina-encounter na adjud gabot ka, Lord, nag-provide o nag-seek o result ka naman Ginoo. And may this sermon, Lord, enlighten the minds of your sheep, and the sermon will be an open testament to everyone na there is indeed the greatest Hulyo. Ikaw, ang nagmugna ni ining tanan. You are the Alpha and the Omega, Lord. As we bow all the glory and honor to you, in the mighty name of Jesus Christ, and Lord and Savior, we pray. Amen and amen. Amen, mayong gabi, mga igsoon. Amen. So, wala tayo ito, duway-dugay. Ako ang topic is all about predestination. So, sana, I know na familiar din, I know na wala. So, kanin siya ang topic is all about the gloriness of our Lord. So, kanin predestination din na magkwanta ko, wala pa kita na mag-TV-TV.
Abot ko diri sayo ko abot ba kay naglagot ko to sa galing kalagot. Kay gikan ko sa Yusef, bad trip ko kay kanang kapoy kayo kay nag-apas ko sa ayuda sa RDR, kanang napoy mo sa RDR. Napakabot ako dito, cut-off naman nabas na hapon no nya. Duol ko sa tong kailan ako to. Asa diri ang kuan, asa diri ang ana. Ya, so ko juga siya, wala mo gibuhat na sala gibuhat kasampan na siya. Ano parang wala ko ni abot, ni kasampan niya. Mo ni uli ko ni diretso ko diri. Ano wala mo gano'n niya, ito sa over, ito sa po. Iniin na din siya mga, kaya yung kasamaan ka niya, makasaba ko niya po ka nga. Ito, mo din yung puwa, ako ayuda. Kasamaan niya ko niya, sa po kaya sa puwa niya, ito, mo din yung kapira ka muna. Tarong ka tibibing, yan na siya. Size ko na mga buhat. So, ito, wala na ako buhat, pero kung ano, PowerPoint. So, first time na mga buhat now, so I hope you will enjoy ang ano yung mga kuhan. Kani nga sermon. So, mga kaigsunan, predestination is all about the gloriness of our Lord. From the word pre, destination. So, pre, before. So, naatay destination. So, ang predestination, tanan, nakabalo ang Diyos. Siya man ang sinugdanan, siya ang katapusan. Amen. May nakagirita na. Sinugdanan ug ang katapusan, nahibaw ang Diyos. Kabalo na siya, o minsan yung tinguha. Kaya Alpha, Omega mo siya. Kabalo na po siya, kinsay mo padayon. Kabalo na po siya, kinsay mo persevere. Kabalo na po siya, kung kinsa iyang mga katawan. Tungod kay siya man ang Lord of Lords. Pag wala siya nakabalo, nagpasabot, dili siya ang buhay ng Diyos. Kaya Diyos good siya. Siya good si Diyos. The Lord of Lords, Yahweh. Kabalo na siya tanan. Sinugdanan, hangtod katapusan. So, ma-internalize niyo kung sa ka amazing ang predestination. So, next, dirita sa Romans 8:28, ang mablihan ng itong Bible in Romans 8:28, kung sa siya all about ang predestination. So, Roma, Kapitulo 8, versikulo 28 to 29. Okay, ako siya mabli, ako primary ko, dirita. So, and we know that those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many others. So ato siya yung kinahinayon mo kuhan. Kaya naman ko, kaya tibukan na lintungan na aning Romans, katong ni si Paul, naghatag siya letter sa mga, naghatag siya letter, hindi siya ang Pauline epistle, matawag. So, kaya siya, naghatag siya letter dito, kaya gina-encourage niya ang mga Romanhon, nga kanin, mauni ang maayong balita. Pero wala si Pablo dito, physically, nagpadala siya letter. Wala na ang Bible karon. Nagpadala siya letter. And we know that those who love God, those who believe, all things work together for good. Si Santo Tomas, abalo ko nagkalisod mo karon kay wala may alagad, apan all things work together for good. Kanino yung kalisod karon, na siya bunga ay tanan. So, di na mabalaka, mabalaka man tanga, di man na to kontrolado ang oras. Dili man na to kontrolado ang time and frame sa mga pangitabo sa mga kinabuhi. All things work together for good for those who love God, for those who are called, tanan mga gitawag. He also predestined according to His purpose. So, naay purpose ang iyang mga gitawag. So, unsa tong purpose? Mabalaan tanaw niya. For those whom He foreknew, ang iyang mga nabalaan, foreknew, kaniadto, kabalo na siyang daan. Before pa niya, gibuhat ang kalibutan na nabuo of Ephesians, kabalo na siya kung kinsa ang padayon. Tungod kay siya ang Alpha ug ang Omega. Kana palang daan, grabe kaya kanang grabe jud ang glory ni Lord. Wala jud katapusan. Nasayod daw siya before pa niya buhat ang kalibutan, nasayod na siya mga kasalanan tao, nasayod na siya nga si Adan ug si Eva may ato, nasayod na siya nga si Moses may ato, nasayod na siya nga si Abraham may ato. Before pa ang tanan. Apan grabe jud ang iyang glory natong buhay ni Dios. So nasayod na siya kaniadtong tanan. Kung nasayod na po siya, kung kinsa ang padayon. Tungod kay siya man ang Diyos sa kanang Diyos, o hari sa kanang natin. Apan di na ito nahawak, muna ito ang key karon, di na ito nahawak. To be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among any brothers. So ito ang purpose is to be conformed. Kinsa ang nanas ng buhay ng Diyos?
Jesus Christ. Kung sa mga likeness Jesus Christ, mga itong gina-adapt karon. Ang teachings ni Christ. Kung di ka mo ni Jesus Christ, hawa na sa iyo pa lang. Wala na. Wala kay papel. Kay si Jesus Christ ang agianan. Dili ka o hindi neglect mo si Kristo, bisan pag unsa ka good, feeling good sa imong pagalingon. Dili jud ka matawag na Kristohan o kay walay Kristo kanimo. Muna itong bantayan. Kita as Christians, the difference between us to other religion is na ay Kristo kanato. O kani nga Kristo, mao ang magpadayon angkod sa ato. Mao ni nagtawag, mao ni ang agianan. So next. So, ultimate goal of predestination. Explain ko kanina. The ultimate goal of predestination is conformity in Christ. Conformity. Kana ito ang pagsundog kay Kristo. Di ba niya ito masundog si Kristo because Christ is the finisher of our faith in Hebrews. Di ba ito siya masundog? Wala kayo makasundog sa iyang binuhatan kay Diyos na siya. Pero ang ato itong kanang baba, murag ato ang guideline si Kristo. Ano nagabuhat ng tag-bautismo kung kaya nagpa-bautismo si Kristo. Ano nag-evangelize man ta kung kaya nag-evangelize si Kristo. Ang atong tanan ginapang buhat all about Kristo. So if you neglect Christ, na iyong Diyos, kung matuo ka nga tao si Kristo, matuo ka nga di Diyos si Kristo, then you are referring to the wrong Kristo. Tungkol kay ang atong Kristo is buhi. Ang atong Kristo dili patay. Wala siya dito sa bato. Hagbay na siya isaka. O mubalik siya pagkuha ka na itong tanan. Grabe assurance. Natin assurance. Wala itong hinunduman nga dili tamaluya. Kung di naman na-realize ka rin na ito grabe assurance ang tumbuhi ng Diyos. Whatever happen in your life, kung sa may maagian niyo sa inyong kinabuhi, kung sa may maagian sa inyong simbahan, there will always be the Lord of the Lords and the King of Kings na nagpaluyo niya ang tanan of all things work together for good. Batayan naman ni kasalanan sa mga holiday, kanang itong lamas sa kinabuhi. Mga siya, all things. Mga lamas. Dili umumot ang putahe kung walay kasakit. Dili mas mulami ang resulta kung walay suffering. So kanina itong mga suffering, kanina itong mga pagpugi, kanina itong pag-persevere, all glory to God alone. So, grabe talaga sa tambuhin na Diyos. Walang dyan kita ni Ani. Tungkol ka ito ang will, hagbay lang naman. Naatay will to choose. If ang ito ang will to choose, mao ang itong nature. Kung saan ang itong nature is on? Coming from Adan. Kung saan ang nature ni Adan? Sala. Muna itong nature. Tao. Sala nga, pangulundun. Muna itong nature. Apan pag-intercept ni Lord sa iyong nature, you are in God's nature. So muna, buting mo ka kaniya, tungod kay naay Diyos kanimo. Mga itong malinduman, no last people for life. Kita mga kaigsunan, naadyo Diyos ka na ito. Maumusimba ta, maumuting mo ka sa tumuwi nga Diyos, tungod kay naay Holy Spirit ka na ito. Na nag-encourage, nga simba ta, simba. So, naadyo assurance, talagang Kristo ka na ito. There is assurance in us, mga kaigsunan. So, kung sa itong mga nagian doon, sa itong mga sakabulong ko nga halos na ng simbahan na dyan problema, din din ang wala. HTC May, HTC San Tomas, HTC Anahaw. Talang simbahan sa kalibutan, we are all suffering from problems. So, encouragement sa tanan, na kaning mga problema, lumanabay na. So, next. The goal of predestination is not just salvation from sin, but transformation into the likeness of Christ. So, ang predestination is dili lang kaluwasan. Kasi kung luwas na siya, amen. Luwas na tayo soon. Kung wala ka na luwas na dyan ta. Tungkol kay ang kaluwasan, gracias ng buhay nga Diyos. Pumana, hagbay lang di bayaran. Kung bayaran yung mga iyong kaluwasan, useless ang pagpakamatay ni Kristo. Nang bayad. Masa ba ito? Masa ba ito nagpupa? Wala ito dito mga bayad. Ano yung bayad? Masa ba ito ba? Believe and witness the glory of our Lord. So sa process of predestination, mga kaigsuunan,
for new, nakailan na natong buhay nga Diyos ka na to. Nga ikaw, mudugol yung ka kaniya, o ikaw, isa sa iya mga before new, kanya to pala. So grabe yung mga assurance. Nakita iya mga karnero, gampay na tayo nang ipangita sa una pala. Ipangita na dito nila. So next cross reference na sa Ephesians 1:4-5. So even as He chose us in Him before the foundation of the world, take note, foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him in love. He predestined us for adoption to Himself as Son through Jesus Christ according to the purpose of His will. So sama sa uminaingon ganina, kaning tanan para ni sa purpose ang buhay nga Dios nga mahimong tang Christ likeness, Christ-centered. Sino to na wala akong because we are Christians. Muna na ako na-realize yun. Grabe yun itong mga this past few months, past few, grabe grind sa kalibutan, parang lang yung makuha na. Pero na-realize na ako, wala na mga pagka-Kristo na to. Sa kadugay na kasi itong pagpangalagan, natin kinatawag na complacent. Kaya ito, na musaka ang imuhang, what do you call this? Musaka ang imuhang sanctification. Anong sanctification mo ito? Kanasigun. Musaka na siya. Grabe, first love. Baba ka na sanctification. Complacent kayo ka, ang murag, inanin lang always. And alam mo yung fire, musaka na po. Umubaba siya. O ka na kapag baba na nga baba. Nga murag, wala ka ila sa mong kaugalingon, papanakay gamito na natong buhay nga Diyos para sa kakon ng sanctification. Grabe yung realization mga kaigsunan. Sa atong tanan, kapag mo natin mga realization, karong natuloy. O punta ka na ng realization, muabot hangtod sa kanto. Dili bitaw ka nang mugawas na, lain na po, balik-balik may realization, kaya tuwing dapat nag-grow ang atong realization. Amen? Amen. Padayita. Next, our Christian life is about more than just getting to heaven. It's just about becoming more like Christ every day. This transformation is evidence of God's work in our life. So I know nga itong goal rin ang langit. But it's just more than that. Tungkol kaya nga itong buhay nga Diyos, nagpuyok ka na to. O kanina Diyos na nagpuyok ka na to. Ginatransform ta na maparina ka niya. According to the purpose of His will. According sa iyang gusto na mahitabo kanina. So kita mga kaigsuunan, dili ta mahimong inani karon kung dili sa atong buhay nga Diyos. Kaya mo nakita katong sa Facebook, mga ano nakita Facebook, wala si Pastor, nagka-Facebook naman si Pastor. Nakita sa Facebook, kaya ito, sa katutay sa pagpangalagad sa usa ka alagad, murag ito, mahimo nga lang, glory to me. Kaya murag nahimo na lang nag-simba ka, para lang kailang compliance, nag-simba ka for club. Apa na ito ang nalintan? Kana kay Kristo, kanang puyo, kana ka Kristo, is the transformation of God's work in our life. So na changes. Look back sa imong past sa una, look back sa imong reflection sa una, tanawin mo imong kinabuhi sa una, dako kay changes. Kasi pag-uingon ka nga, nagawa po lang ito si kay grabe kay pagpagbuhin, ito na kay 2 months na. Apan ikaw kay igsuunan, ikaw igsuunan mo diyan kang Kristo. Work, progress, no matter how small, no matter how big, progress is still progress. Na-achieve progress. Una, usahay mo good kay, atong gina-compare ang atong kaugalingon sa growth sa uban. Ganun kani siya kay kompleto. Ganun kani siya kay ingani. Ganun ako, pero makatuwid. Napunan ako katuwid ng alagad, pero di ka mo kabalungan eh. We have different talents. Nate kanya-kanya na talento. Nate kanya-kanya na gift itong buhay nga Diyos. O kana na gift, mauna, yung ma-discover, o once ma-discover ni ba na, it will always be through God's glory. Ano palapakan ang itong buhay nga Diyos? Kaning tanan, ang ito ang mga blessing, kaning tanan ang ito ang mga gitinguha sa itong buhay nga Diyos para dun sa iya kay mayaan. The 5 solas, muna siya ang natakil ni in 1600s, kato after nila Luther, itong Presbyterian, kaya sila mabuli mga churches sa tukod sila, kaya in 1600s, nagtapok sila
kay nag-revolt sila against the Catholics. Kaya Catholics sa una kay mo naman kanang kaya ito mamaligya manong kanang ukuni San Pedro, malangit ka, ta Seven Sacraments, ano ko kanang tagaan ka tiil ni John the Baptist, ano yung malangit kanimo. Pero nagtungkol sila Martin Luther, one of the king of Protestant, the father of Protestant, si Martin Luther in 1600s, nagtungkol siya 5 solas. So una niya is faith alone, and grace alone, and scripture alone, Christ alone, and glory to God alone. Kana siya kalima ang nagpadayon sa mga Protestant. So we need to check ourselves if we believe those 5 solas. Kay kaning tanan mga kaigsuunan, kahimayaan na sa itong buhig ng Diyos. Walay kanato ani. Muli na itong i-keep in mind. Na dapat na itong ma-realize na kanina itong binuhatang tanan karon para ni sa itong buhig ng Diyos. Kung dili ni mahitabok tanan, kung dili kanina. Give back to the one who is what is whole. Kanang ito, iyahaming tanan. Kanang kung ma-realize mo na, wala na. Nakakay contentment. Nakakay peace. Kaya walay kompetensya. Kaya sa ato, walang buhay ng Diyos tanan. Kaya imong kaluwasan, di ka na itong buhay ng Diyos. Kaya kung di ka ni kanimo, kung sa'yo may nabuhay soon, maghinambog ka. Dako kay kong tithes, may nakaluwas ka na ako. Dako kay kong patuo, may nakaluwas ka na ako. So mas, mudegrade ta. Kung saan na siya? Di na siya Christ-likeness. Wala na yung humble. Wala na yung kalinaw. Tungod kay ikaw ang nagtuo nga ikaw ang nakaluwas sa imong kaugalingon. Apan kung mutuo ka, nga atong buhay nga Diyos ang nagluwas ka nimo in Ephesians 2:8, gift from God, from you, gihatag sa itong buhay nga Diyos, aron walay makapanghinambog sa imong kaluwasan. Kana palandaan, ma-realize nimo in all aspect of your life, na kani imong kinabuhi tungod sa itong buhay nga Diyos tanan. Tanan, I mean, tanan. Imong bahandi, imong kaalam, imong kahibalo, imong gamit, tanan sa itong buhay nga Diyos. Diba, na-adjust tayo something. Di lang ako. Na-adjust tayo something. Nakanap ito, murag mahawa sa itong buhay. Kaya murag ito, maano tama, step gamay, murag glory to me. Niagi mo yung panay. So, huwag mo yun nawala. Niagi ang tanan ni Ana. Apan, atong i-emphasize ang kanyang tanan, atong mga trabaho, ang atong pag-eskwela, grabe opportunity, ang atong mga makuha sa atong mga negosyo. Kaning tanan, glory to God alone. So, kaning tanan, glory to God alone, atong balikan ang atong buhay ng Diyos wholeheartedly, dili compliance. Dili siya kanang bitaw out of attendance. Grabe yun, grabe realization din ako para na ito eh. I know, dandat na kayo, pero gusto mo siya i-share ang realization nga. Grabe yun, mamuhan ang atong buhay ng Diyos, kanya-kanya ka natin. I know, naman tayong mga burden, na tayong mga yugo nga pinadala. Hindi ninyo isaba kay pastor, hindi ninyo isaba kay pastora. So, buhay ng Diyos, ano yung pinastorya? Kabulong mo nga si pastor, na po siya yugo nga pinadala, basta kabukan. Nga kung ipasa ninyo, niya sa inyo, hindi na po natukaya. Di ba? Like, natin kanya-kanya mayugo, basing on our limitation. Apan ka na mayugo, mao ang nagpa-realize ka na ito. Hindi na ito kaya na kita lang. Mauna siya ang realization na no matter what you do in your life, dili mo na kaya kung wala ang atong Kristo, Grabe dyan ito. So, I know, natay kanya-kanya nga problem, natay kanya-kanya nga hardship. Apan, let us always remind ourselves that in all aspect of our life, ang atong buhit nga Diyos, mukubot yun ka na ito. Ano palapakan ang atong buhit nga Diyos? Next, the process of predestination. So, balik na sa Romans 8:28. So, for those whom He called, He justified. Sa iyang mga gitawag, iyang gi-justify. Kung saan justify? Kaya sa korte. Kung saan mo rin pag-justify, kasi saya na gimatarong. Kana sa korte, bitaw ka na i-justify mo yung kaso. Kung saan mo pag-prove ano yung kaso.
i-justify nila yung kaugalingon, kung saan yung pag-explain ng yung kaugalingon. So, for those whom He called, He also justified, and for those whom He justified, He also glorified. So, grabe yun ang gugma sa pagbuhay ng Diyos. Kita man ang iyang mga gitawag, kita ang iyang mga ipag-justify, kita ang iyang mga glorify up until the ends of time. So, kung bakit na dito, kaya mubalik na si Jesus. Mga mo din ang assurance, biblical yun na siya. Mubalik siya, nasama sa kawatan, nuway na kapalo. Apan ang pagbalik niya, o ang kahimayaan kanatong tanan mga kaigsuunay. So, naadyo tayo, fruit, naatay, fruit kanatong tanan. Mauni ang pagbalik sa tungguhin ng Diyos. Next, Paul outlines the unbreakable chain of salvation. Those whom God predestined, He also calls, justifies, and glorifies. Self-explanatory na siya. So next. So cross-reference na in Philippians 1:6. And I am sure of this, that He who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. So kung sa maning at the day, second coming Jesus Christ. Kinsa maning He, God the Father. For those whom He called, for those and I am that whom He began a good work, kung kinsa ay mga gitawag, gibuhatan niya mayong buhat. O kana ang mga inyang gitawag, maudyon na ang mupadayon aron sa pagbalik sa tungbuhin ng Diyos. Kaya kung wala siya ibalikan, dili sa tungbuhin ng Diyos biblical lang yun, namabalik siya. Pero kung pagbalik niya, wala nagpadayon, dili siya tungbuhin ng Diyos. Naadyoy upadayon. Biblical din na siya. Tungod sa gugma sa tungbuhin ng Diyos, taman ni padayon. So we are all destined na mupadayon. So kung bakit nalita kayo, madaon ka, your sanctification goes low, goes to the roof, musaka kayo sa sanctification, lami kayo musimba, dahil kumawag simbahan, na po yung all-time low ang baba, ginibang ka sa pagsaon. Na po yung all-time low, kung division na search. Up until the ends of time, musaka kayo na siya balik. Murag kripto, no? Saka balik, saka baba. Murag kripto, wala siya ba sa musaka? Alright, next. So, in Philippians 1:6 is a part of Apostle Paul's letter to the Philippians, which is known for its tone of joy and gratitude. So, katulad ng time na pana si Apostle Paul na kulong. So, muna din yung mga nice kayo yung mga letter. Tungkol kay, ma-realize dyan mo ang iyang contentment. Grabe dyan kayo, Apostle Paul, dapat dyan ito siya kanang ginalook forward. Tungkol kay sa iyang pagkakulong, grabe ang iyang letter. Warning sa mga churches of Turkey. Warning sa mga 7 churches. Nga, naadyoy kalisod yung mabot. Apan, luyo sa kalisod, naadyoy kalipay. So, unang kaya siya ng heartbreaking kanandong mga Kristohanon na ang kanang itong Philippians 4:13 ginagamit sa mga lahi ng mga ginagamitan. Tungkol kay ang purpose of the Philippians is to encourage ang mga nagkalisod ng mga kaigsuunan para mupadayon. Apan makita niyo sa social media na ginagamit siya, akala nyo, wala lang. Wala yung meaning. So, ang atong kanduman mga kaigsuunan na ay appropriate verse for its appropriate time. Tungkol kay kaning nga time, nagkalisod si Apostle Paul, pero iyang gitagaan tagaan niya time ang Kristohanon na nasa mga piling sa Pilipos, di-encourage niya na all things work together for good. I can do all things for Christ who strengthened me. Kaning tanan, na-adjust purpose. So despite sa iyang pagkapriso, na-adjust ako siya tugma, nagikan sa tumbuhin ng Diyos. So next, the sovereignty of God and predestination is mercy and not merit. Kung si kalayaan sa mercy of merit, mercy is kaluoy. So ito, the sovereignty, ang pagkagamhanan sa tumbuhin ng Diyos in predestination is mercy, ang iyang kaluoy kanato. Dili ang iyang makuha kanimo. Tungkol kay Romans 3, tanan nakasala. Kung
Kung tanan na kasala, walay nitinguha sa buhay nga Dios in Romans 3:10, no one seeks God, not even one. Walay nitinguha. Apan, naay gugma. Kana nga gugma, mao'y naghatag ka na og pagtuo nga mutinguha. Grabe igsoon. Kana nga gugma sa tong buhay nga Dios, mao'y nagpadayon kanimo. Kana nga gugma sa tong buhay nga Dios, mao ang nagpa-persevere kanimo na up until the ends of time, mupadayon ka. Declare na mupadayon ka. O ayun kaluya, assurance to all of us nga no matter what problems we're facing, no matter what hardships we're facing, mulubog mo ng barko, mulubog mo ng bangka na yung isakyan, na ay Kristo mamulit kanimo sama sa pagtaas niya sa iyang kamot kang Peter. Peter, ba ito? Tama, Peter? Peter, tama din. Tama naman, natama. Next, cross reference in Romans 9, it does not therefore depends on human desire or effort, but on God's mercy. So, biblical din siya igsoon. Nakita, wala nag-base sa ato ang desire. Tungkol kaya ang ato ang desire is sala sa una pa lang. Kung wala ni-intercept si Lord sa ato ang desire, dili siya mahimong God's desire. So it all boils down through the glory of our Lord. Muna na ito hinunduman. There are some Christians nga nagatuo, nga naatay part, nga at some point of our life, kita ang nagluwas sa itong kagalingon. Apan, it is all the work of God, mga kaigsuunan. Tungod kay kung wala ang atong buhay nga Dios, dili ka mo timuha kaniya. Grabe jud niya ito. Grabe niya siya verse. Ma-realize jud mo nga wala tayong bili sa iyang katubangan. Pwede naman tali niya yung genocide. Pwede naman tali niya mahugdon. Nagun siya power to annihilate us. Natay na siya power na huton ang human race. Tungkol grabe jud kung basahan ng mga history, grabe pagpakasalan ni David, pagpakasalan sa mga nakasala kanina ito, pagpakasalan nato. Gugma sa mga buhay ng Diyos, nagpadayon na asta ka ako. Next, predestination emphasizes that salvation is entirely an act of God's mercy, not based on human will or effort. So sama sa akong pag-explain niya, ang atong kaluwasan solely based on God alone. Not on our merit, para dili ta makapanghinambog, ang kita luwas na, para dili ta makaboast, para dili ta makatublo sa igsukon nga, luwas ko tungod kay ani ko, luwas ko tungod kay ani ko. To remove us from the human side of us and to begin the Christ-likeness that is within us, na nagsugod pa lang na paghatag itong buhay ng Diyos kanato. Ma-appreciate din mo ang beauty of salvation, mga kaisunan. Dapat, madasig kag sa mo. Tungkol kay, ang iyong pag-agto diri, hindi siya solely based, nga nag-agto lang at kung kay ganahan ka. Na-adyo yung plano ang atong buhay ng Diyos, maong naa ka din. Grabe yun. Grabe realization. Next, no one can come to Christ unless drawn by the Father. So, we are right? Trinitarian, kabalo naman na Trinity, Christian 101. Pag dili ka Trinity, ano naman ka dili ka simbahan? Pag oneness ka. So, Trinity, unless drawn by the Father. No one can come to Christ. Wala'y makapahidoon kang Kristo kung wala gitawag sa Amahan. So, Christ is the way, but kung kinsa ang magtawag, ako ang atong Amahan. In John 6:44. So next, this truth humbles us and leads us to worship. It removes any boasting in our salvation, reminding us that it's all God's grace. Sama sa akong ginabalik kanina, I know isang dandan, makibalik na, pero gusto na ko ma-emphasize kaninyo mga kaigsuunan na to remove boasting on our salvation. O yun na ang main purpose nga nang ang atong buhay nga Diyos, wala siya nag-qualified kung kinsay maluwas. Maluwas ka pag inani ka kadato, maluwas ka pag inani yung pagtuo, maluwas ka pag nakaingani, maluwas ka pag nakaingana. Right? Unsa ang best example
example sa predestination. Ang life ni Apostle Paul, di ba? From Saul to Paul. From naga-persecute o Christian to nagawali o mga pagano. Kana parang daan igsoon, grabe yun siya na realization sa kinabuhi nga dili ka mag-judge sa uban. Wala ka kabalong nga imong igsoon karon. Ang imong igsoon dugo. Mao day man pastor jud. Wala ka nakaibalo sa time. Kaya di na to hawak ang puto sa tumbuhin ng Diyos nga meron ka nga kami gudiri kami mga alive. Diri na gud mi. Alive. Nay kung mudira Mao ang result. That's why we evangelize. The beauty of Christianity is wala ka nakabalo kung kinsa'y maluwas. Maulang wala ka nakabalo kung kinsa ang iyong i-judge. Wala kay karapatan mo judge. Kung yun ang beauty, maulang wala isang reason ano wala gihatag sa buhay ng Diyos. Wala siya iyong gipangalan sa mga luwas. Kaya siyempre, kung sila resulta sa human race, may division. Dili na ang mga luwas, dili ko na dili. Wala niya nagihatag na information ka na to, our 2-pound brain, wala nagihatag ka na to. Kana na information, para kita mga kaigsuunan, mo evangelize sa world. Mo speak sa iyang gospel, regardless of your culture, regardless of your financial stability, regardless of your mental stability, regardless of your house, regardless of your cars, regardless of your financial stability in life. Regardless ni ining tanan, wala kay karapatan mo husga sa iyong igsoon. Kapag that's the harsh truth, right? Pag naiwan to din ng lupi, grabe ka itong naon. That's the harsh truth of humanity. O na siya, kasakit nga pamalan doon. Nga, pag naiwan to nga, dili ka aya-aya, wala sa ato ang standard, palayo kita. Anak mo rin na, parang hindi na kamaturan. Hindi mo ito mabaho niya, lupol mo rin ka. Right? Pero, gina-encourage sa buhay ng Diyos na regardless na ining tanan, kipili ito niya. Unang, ma-encourage ko yung soon. Grabe dyan, nagasugod na kong evangelize karon sa Yusef, sama sa akong ginabuhat sa una sa Sinihay. Kaysa unang good sa Sinihay, grabe dyan, kami Christian, kami nila Lee, nila Ryan, nila Joe, dapat si Frank sa una, kami, no, grabe dyan, malipot dyan yung mga room. Grabe yung kadasin ako sa araw, grabe yung kadasin ako sa una, oy, busy ako sa una, kami ako yung mga kalab na ginapilan, pero grabe dyan. Yan, na-realize na karoon ko na, bisan pala kung saan ka busy, una kay time, at kay time. Kung gusto mo, yun. So mauna na bisan pag, di ka ganahan niya kay sirahin siya, di ka ganahan niya kay, nasya ka na kabatasan, wala ka nakabalo kung sila nito sa buhay ng Diyos. So, taman sana may mastoryahan sa mga yung balita, istoryahin yung igsoon. Istoryahin yun. I-share din ang mga yung balita. Tungkol kayo, maybe, kung maluya ka, kato din yung mag-sharean, ang mugasig ka. Plot twist ba? Grabe yun. Kung yun ang kuwan, mo din ang encouragement sa mga youth. Kasi sa mga youth, no, I know, madami lapses sa inyo. Tungkol kayo, grabe yun. Mahal ko pa sa ilo, anak, diba tao sa buhay ng Diyos nga. Tayo lapses sa mga kabataan na nila simbahan. Kaya nag-focus pa kung maayos sa self-improvement sa mga Panginoon. And it backfires sa organizational structure ng mga simbahan. Kaya bisan pag ako ang president, I'm not acting as one. So, mura siya, ano ba, kanang backfire dito ang dapat, di ba, ang form of government sa church is pinapalo, yung simbahan kanyan, traditional, nandisultun. Apan, ikaw po nga leader, dapat magkalapin kayo accountability sa mga kipungganan. So, sa mga new set of officers, wala yun lang. And may the Lord be with you. And i-guide mo, tagaan mo kaalam kung kayo balo, masama, ihatag na kayo balo ang apostol. So next, the assurance and predestination, God's unfailing plan. Sa usang ginaingon ganina, naa siya'y assurance. Ito na assurance. It is a promise of confidence. Kapag tayo mga quality assurance sa kumpanya, kaya gina-check yun ang quality sa product, sa mga ito, sa mga na. Naay assurance na kanyang produkto, naay quality. Ano ba namin? Promise ka rin mo.
Apan ang atong buhi nga Dios po, na may assurance ka nato. Na kita, Jud, mga kaigsunan. O pa na yun, Jud? Nano mga diring, naligo naman ka, panarapon na lang. Nano mga diring, pag-ilis na lang. Ay, nalala, basa na kayo, tugnaw, lagay na sa Baguio, naka sa Bukidnon, tugnaw kaya niya. Magkurong-kurong na, umumo na lang na. Kaya balik ka halfway. Halfway na kaigsoon. Ayaw nagbalik. Wala naman po'y balikan. Tungod kay, ano mo balik? Nagpahibalo. Na wala dun siya. Kipilit sa Pilipinas. Yung kinsa ang upadayon. Mga dito ang iyang mga before new. Kaya Diyos good siya. Nakabalo na rin siya. Biblically speaking, kung kinsa yung upadayon. I know it's the harsh truth. Unfair man, Lord, nakabalo naman ka. Siya naman yung nakabalo po. Kabalo rin ka, kasi magpadayon. Wala. That's the beauty of salvation. Wala ka nakabalo, kinsay mo padayon. Apan ang Diyos nakabalo, kung kinsay mo padayon. Next. In 2 Timothy, kung sa reference na ito, God saved us according to His own purpose and grace, given before time began. Right? Siya biya ang nag-gisgot, siya biya ang nagbuhat sa time. Siya nagbuhat tanan. Apan before pa lang anang tanan, gibuhat na niya according to His purpose. Nga naay mo nila na Diyos yun siya. Mo din ang purpose. Kita, human race, the reality is to serve the Lord. Wala na lang pa. No matter what your accomplishment in life, it all boils down sa imong pag-worship at pag-buhay ni Diyos. So grabe yun, ito yung assurance nga. Bisan pag kung sa imo ang estado karon, fair tanan. Okay, nakapanood ko mga dalawang ta. Sabi natin na financial side of life. Sa Manila, grabe Jud, grabe ka pingpos, grabe ka mahangak. Okay, pag-abot pala sa kwarta, lupa na yun. Makatong pa ba? Kuha na yun. Kuha na sa asawa, budget na yun. Anak, yun na, di ba? Huwag ba katong pa? Paghatag ko na mo. Wala na, huwag na, balik sa mga. Trabaho na food. Di ba? So, the reality of life. Grabe dyan, hangak. Pero ito saan itong video Diyos, in Matthew 17. Basic needs in life, ihatag niya kanina. Bisan pag unsa ka hangak, unsa ka kapoy, nakakadyo kay kaunon. Mo din na importante sa on. Nakakay kaunon. Kaon is life yun. Mo nang kisahan sa tungkol. Ay, assurance. Isa may kisahan na pas mo. Wala na pas mo. Fasting, magani. Wala na pas mo. Ang Kristo, fasting, minitulong ka adlaw. Di ba? Fasting, diba ka adlaw. Ay tubigay. Fasting, isa ka adlaw. Ay ka-online. Grabe yun. Nakakadyo yung assurance ang atong ng Diyos when it comes to these things. So next. The greatest question. Question o kanina. Should we not pursue evangelism? Kaya nasayang ito ng buhay ni Diyos. Kinsay mo pala yun? Wala naman na hindi. Di lang ito, muligaw kay wala na good. Nasayang na good. Ikot na lang po. Kaya naman, kagalaan ng buhay ni Diyos. Anak, kami mga putili, mga anak, biyan na. Tanan. That's a false teaching. Wala tayo karapatan na stop sa evangelism. Tungod kay biblical ang evangelism. Go to the world and preach the gospel. Gatag ka and preach the gospel. So I know natin mga kanya-kanya nga circle of friends nga dili mga Kristohan. Susugod taliya. Apan ang pinakasugod, ang pinaka-importante, pagsugod sa inyong kawalinan. And the best reflection to others is the reflection of yourself. Masyak na lang ka nga, ano mo kayo si Kyle, nagtingali sa una. Di ba? Kita, balikan Kyle magsimba gabi sa una. Di ba? Na-adjust changes in our life. So, kita mga kaigsunan, encourage na mo, yung tabang sa good Diyos, kita ang tanan, encourage ni Kristo, nga magsugod sa itong kaugalingon ang evangelism. Na ay kalinaw, in Galatians 5, na ay kalinaw, na ay kalipay, na ay gugma, nakatanan, kahibalo, kanato nga. Kana gito, nakimabalaan niya storya, just now. Mura karon pa. Always manjud na.
ayaw padala so it all boils down to the glory of our God. So, katakaring tanan ang mga ginapang buwan para din sa kaymayan kanina. So, ano answer your question? The responsibility of predestination, evangelism, and faithfulness. So, na-adjunct tayo work diya kung buhay ng Diyos. And all who were appointed for eternal life believe. So, kita, ng mga na-appoint for eternal life, mutuo. Kung kana nga grasya nga gatag sa buhay ng Diyos, ato po nang i-impart sa uban. Okay, kada kami dyan, ako dyan gusto nga i-remove na ito, ang ito itong pag-judge sa ubang tao. Nga, wala naman na siya, hindi naman na siya kasi yung buwan. Kaya ayos naman na. Ayun na, bro. Wala ka kabalo eh. Wala ka kabalo. Kung sa'yo may tabok in the near future. Hanggang di na ito nahawak. Wala yung ma-encourage yun lang mga kaigsunan. Kasi sa itong pag-evangelize, wala yung mga ito. Ayun, kabala ka. As long as natamnan, nagawin mo ay kasi papaw, natamnan sa manabo. Dito, natamnan nga pa na, natamnan na drugs, natamnan sa manabo, good work. The Lord, diriya siya gani siya is what ka ba 50 years from now, 40 years from now, 10 years from now, naay mo ani sa kalag kay mong natamnan. Kung dili mo na siya angay ikabos, kung hindi ko makilambog na ganyan yung luwas, dusi ka po. Di ba? Ayaw na nananay sa mo. Kana imong mga gipangtanong para na sa kinayaan sa buhay ng Diyos. Dili siya murag mahulog na stepping stone sa atong paluwas. Kaya dili na siya mahulog, kaya dili na siya gina-consider ang maayong buhat kung wala pa ka naluwas. Balik-balik ko lang po, ginuwas na ang daan, maong nagbuhat ka maayo. Kaya definition of good work is change of life. So change of life, good work. Hindi siya good work, hindi na siya good work in the first place, kaya wala pang kagiluwas. Pagluwas ka niyo, dira siya unang ang sa iyong pagkakristuhan. Unang magpa-bautismo. Unang ang. So, next. Though God predestined, He also uses the preaching of the gospel as the means to bring His chosen to faith. So, ako gamitin ng kinabuhi as example. Si Christian Blinal na po isa sa gamit sa Ginoo na basketball lang ni share. Wala ko nag-speak, ikaw ko na ng Christian, lumon ka kayo na share siya kalit, nga ingana. Masyapin ko, simple ka rin mo yan, ito siya, out of nowhere, intrusive thoughts, kahit na siya gingon nga, kabalo ka ko rin, kung dito, simbahan dito, simbahan ka pa, domingo. Kinsa po gigamit na maluwas sa Christian, sila. So, connect siya, networking of people. So, wala ka nakabalo kung kinsay mo gamit, kung kinsay gamito sa mga Diyos. So, kung down ka kay kabalo mo tungkol, kabalo mo ali. Maybe sa evangelism, gamiton ka. Broad networker. Tawag ka mo pa. Maybe, dira ka gamiton. Ayaw kawan-an kung pangalaman. So, nakayot kanya ma-purpose. Kung ka na ma-purpose, magpa-enlarge ng buhay ng Diyos, kung ka na enrichment, atong mag-claim, pagbalik ka niya. Nakay-fruit. Nakay-fruit ang atong hagutan. So next, this should encourage believers to evangelize with confidence, knowing that God is at work. It also calls us to live faithfully, trusting in His sovereign plan. If your plan is not working, it's not God's plan. Kaya ang planos ng buhay na Diyos, dili din na siya ma-fail. Agad ang tanana. Amen, Lord, amen. Kaya kung kana imong plano, palpak na, hindi na plano sa buhay na Diyos. Kaya daw ganoon kay ila sa una, na siya kanang person sa lipi na siya tungkol kay na-down yun siya na depressed. Kaya wala siya kapasar sa CPA. Pero lima nakatake ka sa CPA, wala siya kapasar. Kung marami siya, nalisap din siya. And it reminds us na nakakadala kayo na kanyang plano. Kung dili mo work ang iyong mga plano karon, then so what? Dili man ka nagunit sa iyong kinabuhi, dili man ikaw nagunit sa iyong plano. Ang buhi ka Diyos. Kung dili ka na ang imuhang destiny to be, punuhay, dili yun siya. Anala. Dili man
depressed, dili ilag-ilag. Tungod kay it all works together for good. Kaning tanan mga kaigsuunan, nagalipot lang sa plano sa buhay ng Diyos. Amazing jud kayo. Kana grabe jud study and predestination kay. Na-amaze jud mo kayo. Grabe jud si Lord. Grabe jud ang iyang limitless jud siya. Kay kuan kanang kayo tanan natong ginabuhat. Ahad na siya naan. Kabalo na siya nga si Robert, may muhin ani, kabalo na siya nga si Kuya Jay, may muhin ani, kabalo na jud siya. Amazing jud kayo. Maparealize niyo nga God is in control within our life. Nga bisan pa kung sa taka mulayo, birahon kita niya pabalik. O pag birahon niya pabalik, di na ka mabalik o palayo. Balik ka palayo, huwag kayo birahon niyo may suwan. Sige na, balik, landat na kayo, naan kayo mong landat. Kas alam, kiting pa. Pinaano ba, pinapor, yung pagkabuta kita. Pagkabuta pa. Kaya ang minabos ng buhay ka Diyos, awa si Paul. Grabe word. Most of the New Testament, siya nagsulat. Pero tungod na sa kaalam sa buhay ng Diyos. Mismo ngayon si Paul, ang inong sa Galatians 5:20 niya, Christ lived within me, yet I, nalibog po rin siya kasi nagpuyong ka niya. Mismo ngayon si Paul, nalibog na kung si Kristo ay nagpuyong niya o siya, o si Kristo mo dyan. Basahin ang Galatians 5, makakais mo kung saan confusing si Paul karang time. So mismo sila na-confused. Kung kay diling man si Diyos, it's okay to be confused. What's not okay is to be ignorant. Okay lang ang malibog ka sa mga bitunan. Apan ang dili okay, ang dili dyan magtuon. And kaya sa mga kaigsuunan, tunan ito ang Biblia. Naandi kanya-kanya nga meaning, na kanya-kanya nga fruit, na ma-amaze ka maayo. Tungkol kay connected from Old Testament to New Testament up until today. Connected tanan. Ano ito sa network na nag-connect. Tantun ka mapuo ang sa network. Grabe dyan ang plano sa buhay ng Diyos. Impenetratable. Dili siya ma-penetrate. Dili siya ma-change sa kaaway. Muna kung pinuos man karon, malay mo. So, pinuos gihapon. Sunod na po, pinuos gihapon, hangtod mo abudan siya tayo soon. Ano pala pangalan ng buhay ng Diyos? Kita maluya. Kaya kung ingani pala ang basihan, dagan na kayo backslide. Pero di man ang kwarta ang basihan, ang atong mga willingness, ang atong mga gugma, nagpadayon yan. So ay ka-discourage na isang kahit sa karon. Maybe next time. And maybe in God's time. Next, let us pray. So, in conclusion, in mga kaigsuunan sa karon sa mga sermon, muna dito, padayon na dito. Padayon. At kanya-kanya ng mga problem, at kanya-kanya kinasabubang, kapulong ko natin mo, di ba ko, ginawa mo mga kabalong, sa inyo una, ang jud mo, ang jud ta, si pastor, labi na si pastor na adjud. Padayon lang dyan. Tugay na ko na ginaingon, kalawalan ako diri, padayon. Tungod kay na-adjud reason ng tanan. Amen. Mauna yung anak ka-bright karon, muna yung anak ang wisdom o knowledge karon, tungod sa mga naadian di mo kanian. Dili po ka maingani, kung wala kayo naadian sa una. Dili po ka maingana, kung wala ni mo ito naadian sa una. Ang atong mga suffering sa una will be the testament of ourselves now. So encouragement na ko, ayaw nang balik sa una. Na-change ka mga kain sa 2 Corinthians 17. You are a new creation. The old has gone and the new has come. Naan ay bago ay ikaw karon. Kung ka na nga bago, hindi pa na mo switch into an old self. Wala na rewind na mabalik pa ka kanina. Mag-ampo tayo sa ito ko ito mga. Most gracious and Heavenly Father, Lord, salamat sa inyong kaalaw. Okay, Lord, salamat kinimo sa inyong pag-realize ka na kinimo that all things work together for you. Imuhang glorious alone natin yung matuman, Lord. Imuhang lang yung will ang nabunga.
wala kami pili. Kanya mo ginawa, panitagaan, hindi mo pili. No, may pasalamat niya na Lord, in all aspect of our life, na kami, mga Kristohan, imo mga karnero, ipili din mo, ang panayon, ang sa atin. Salamat kay Lord sa fire, salamat Ginoo sa mga realization, salamat Ginoo sa gift of life, gift of friends, salamat Lord sa mga nagkadasig ng mga kaigsunan, salamat Lord sa mga nangadasig o nagdasig ng mga igsunan. May you give them the life that they want, Lord. O Lord, we pray na in this sermon, Lord, namin nakutlog na lesson, o ka na lesson, bear in ka naman forever. As we give all the glory and honor unto you in the mighty name of Jesus Christ, Lord and Savior, we pray. Amen and amen. Ito palakpakan naman ang buhay ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Ikot kayo mga isor. Nagsayod. At utas itong mga pag-ampo karon. Amen. Kung sabi, ito niya po. Ito naman ang mga isor. Ito tayo na yan po. Okay, ito niya po ang atong mga kapasturan. Itong nakaupat sa buwan. Nabila sa itong organisasyon. Magkabala na ito na unahon tayo. Atong pa sa wali na kabalo na ang Ginoo kung kinsa yung lawatay. Sa kaya, no? Nalagtari ko, kahit may pala na ito, yung atong lawatay niya. Hallelujah. Kabalo yun ang Ginoo bitaw. Pero dapat ito ang Ginoo niya. Kumanan mo siya, pinag na kabalo siya dito ng lawatay, pulang tayo dito, pulang siya. Pero wala kinilandi sa ginawa ang ato ang desisyon. Kung sa ato desisyon, okay na. Hindi na gano'n pangyala mo gino. So, nangyayang po na ison, nabila sa mga kasimbahan ng mga itso o mga wala kayo mga pastor.